Ngayon po nagtitipon po tayo upang parangalan ang ating mga bagong pambansang alagad ng sining. Ito nga po ang pinakamataas at pinakaprestihiyosong pagkilala sa mga Pilipinong naghahandog at patuloy na naghahandog ng makabuluhang ambag sa sining. Silang mga individual na nagpamalas ng pambihirang husay, di lamang sa kanilang mga larangan, kundi maging sa paghubog ng ating pambansang dangal at pagkakilanlan. Excuse me. Ang araw na ito ay isa ring pagdiriwang sa kolektibong tagumpay ng ating lahi. Sagisag ito ng husay ng Pilipino, kasama na ang makulay at mayamang sining ng ating bansa. Ang madalas nga pong tanong, ano nga ba ang halaga at ang layunin ng sining? Bakit ito pinaglalaanan ng panahon at paraselan ng kanilang buong buhay? Bakit kailangan itong panatilihin o payabungin? Matagal na nga pong itong usapin. Matagal na rin nagbubungguan ang nagkakaibang pananaw. Ang tinatawag na art for art's sake at art for man's sake. Ang akin po, di ko maikakahon ang halaga ng sining sa paglikha lamang. Bawat larawan, bawat musika, bawat akda, may nakapaloob na kwento ng pagsisikap, ng sakripisyo at ng pagmamahal sa kinabibilangang larangan na siyang nagbubunga ng positibong resulta para sa sarili, sa kapwa at lipunan. Nagkakaisa rin po siguro tayong lahat na kapag sinabi nating national artist, hindi ito medalyang basta lang inaabot sa sinuman. Ibig pong sabihin, kinikilala natin ang mga pambansang alagad ng sining hindi lamang sa husay nilang gumanap o lumikha, ngunit dahil kinakatawan din nila ang pinakamabubuting katangian ng ating lahi. Bukod sa pagiging pinakamagaling na manunulat, pintor, ilustrador, mananayaw, musikero, arkitekto, artista at iba pa, higit sa lahat, mabuti silang Pilipino. Nariyan nga po si Dr. Cirilio Bautista sa kanyang natatanging ambag sa pagpapaunlad ng panitikan at pagbabahagi nito sa mas nakababatang henerasyon. Si Lazaro Francisco sa kanyang mga klasikong panitikang nagsusulong ng nasyonalismo at nagpayaman ng wikang pambansa. Si Federico Aguilar Alcuaz sa kanyang pambihirang kahusayan sa sining visual, sa pagpipintaman, eskultura o mixed media. Si Francisco Coching sa kanyang mga akdang comics na tumatalakay sa kultura ng Pilipino at ng mga usaping panlipunan. Si Dr. Francisco Feliciano na nagpakilala ng galing ng Pilipino sa musika di lamang sa Asia kundi maging sa buong mundo. Pinaparangalan din natin si Alice Reyes bilang mananayaw, choreographer, guro, direktor at sa isinulong at pinaunlad niyang kontemporaryong sayaw sa bansa. Si Dr. Ramon Santos sa kanyang di matatawarang pananaliksik at pagsusulong ng modernong musika na nakaugat sa tradisyonal na musika ng Asia. Si Jose Maria Zaragoza sa pagsilbing pundasyon ng modernong arkitektura sa bansa, lalo na sa mga reliyosong struktura. At si Manuel Conde sa kanyang mga pelikulang sumasalamin sa ating kaugalian, kasaysayan, at sa mga isyu ng lipunang patuloy na nagpapamulat sa nagdaan at kasalukuyang henerasyon. Sa ating mga pambansang alagad ng sining, alam kong hindi sasapat ang anumang medalya, anumang bansag, anumang makukulay na salita sa ambag ninyo sa inyong larangan at sa ating lipunan. Sa mga nagdaang taon, naging bantayog ng inspirasyon ang inyong mga kata at obra. Huwarang kayo ng puspusang dedikasyon noon, ngayon at maging sa susunod pang henerasyon. Nagpakadalubhasa man ang marami sa inyo sa ibang bansa, pinili pa rin ninyong bumalik at ibahagi ang inyong nalalaman sa sariling bayan. Naabot man ninyo ang tuktok ng inyong propesyon, hindi kayo basta lang nakontento, sa halip patuloy ninyong pinagyaman ang inyong makalaman at kakayahan. Kaya naman, buong karangalan po akong humaharap sa inyo ngayon at taus-pusong tumatanaw sa inyong dakilang kontribusyon. Sa inyong lahat po, maraming salamat po. Tunay nga sa pagbabahagi ng inyong obra at talento, nagsilbi kayong tulay at inspirasyon sa pag-usbong ng marami pang mahuhusay na Pilipino. Sa pagbubukas palad at pag-aali ninyo ng sarili, napapanatili at lalo nating napapayabong ang ating kultura at pagkakilanlan. Sa ganitong prinsipyo rin nakatuntong ang ating paglilingkod bayan. Nakatutok tayo hindi sa pansariling interes, kundi sa kapakanan ng mas nakakarami. Sa bawat pagkakataon, binubuhos natin ang ating buong lakas upang isulong ang minamahal nating bansa.
sa pagsasabuhay sa halimbawang ipinamalas ng ating mga pinangalan at sa patuloy na pakikiambag ng sambayanan, talaga naman pong abot kamay na natin ng isang mas maunlad at disenteng bukas. Maraming salamat po sa inyong pagpapanatili ng pagsasalarawan o pagsasaisip ng ating mga kababayan na talaga naman pong ating kinamulatan ay hindi kailangan maging permanente, ngunit pwede pa nating pagandahin ng pagandahin. Salamat sa pagpapanatili ng inspirasyon sa amin lahat. Magandang hapon po. Maraming salamat sa inyo.